Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo mapapalaki ang channel nyo, paano kayo makakuha ng mas maraming subscribers, at paano dadami ang views nyo kahit maliit pa lang ang channel at wala pang 10,000 subscribers. How do I know that? Well, napalaki namin ang channel na to hanggang sa umabot sa higit 900,000 subscribers sa nakaraang ilang taon. At nagsimula rin kami sa bagong channel na umabot sa higit 20,000 subscribers in just 4 months. Aside from that, meron din akong sariling channel na kakahit lang ng 25,000 subscribers. At may kita nyo rin ang parehong growth kung i-apply nyo ang mga tips na i-share ko sa inyo ngayon. Ito ang top 5 things na pwede nyong simulan agad pagkatapos nyong panoorin ng video na to kung maliit pa lang ang channel nyo at below 10,000 pa lang ang subscribers para madagdagan ng views na magre-result sa mas maraming subscribers. So let's start. Tip number 1. Obvious to pero napaka-importante, which is ang magbigay ng value sa audience. Kailangan nilang makakuha ng value mula sa gagawin nyong video. Pwedeng entertainment, education, information, motivation, or satisfaction. Kung hindi maganda ang performance ng video nyo, most of the time, kailangan nyong ayusin kung gaano ka-valuable ang video nyo para sa audience. Ibig sabihin, kailangan nyong alamin kung anong topics ang hinahanap ng audience nyo at anong problems ang pwede nyong masolusyonan. Kung nagtataka kayo, paano malalaman kung ano ang hinahanap ng audience nyo sa YouTube, I recommend na i-check nyo ang platform na vidIQ. Ang vidIQ ay isang extension na ginagamit namin para makita ang search results para sa certain niche. May kita nyo dito kung gaano karaming tao ang naghahanap ng kung ano every month. At pwede pa tong magbigay ng daily ideas na pwede nyong gamitin para gumawa ng trending o viral videos. Kung interested kayong gumamit ng vidIQ, highly recommended namin ang platform na to kung seryoso kayo sa pag-grow sa YouTube. Pwede nyong i-check ang link sa description para makapagsimula kayo for just $1. Yep, tama ang narinig nyo, $1 lang. Ito ang tool na magpapadali para malaman nyo kung ano ang hinahanap ng audience nyo, anong type ng content sila interesado, at kung paano kayo makakagawa ng trending video sa niche nyo. Kami mismo gumagamit ng vidIQ para makahanap ng bagong video ideas at patuloy na mag-grow. At pwede nyo din gawin yun by checking the link sa description. Ngayon, pagtapos mong magbigay ng value sa audience mo at malaman kung anong videos ang pwede mong gawin sa niche mo gamit ang tool tulad ng vidIQ, baka nagtataka ka, ano pa bang pwede kong gawin para makakuha ng mas maraming views? Ito naman ang second tip ko, which is understanding how the YouTube algorithm works. Ultimately, gusto lang ng YouTube na mag-click ang mga tao at mag-stay manood ng mga videos mo hanggat maaari. Kung papanoorin ng mga tao ang buong video mo, chances are papanoorin din nila ang ibang mo pang videos o magkiklik sila sa ibang video entirely. Either way, nagstay sila sa platform at ibig sabihin nito, mas maraming ad revenue para sa YouTube na basically ay ang buong purpose ng kanilang algorithm. Gusto nila na bumabalik-balik ang mga tao sa YouTube at gamitin ito ng matagal para tuloy-tuloy ang kita nila. Kung hindi mo alam kung paano mo matitrace kung ilang tao ang nagkiklik at gaano katagal silang nanonood ng video mo, pwede kang pumunta sa YouTube Analytics mo at hanapin ang term na CTR, which is click-through rate, at AVD, which is average view duration. Ang click-through rate ay basically kung ilang tao sa lahat ng impressions ang talagang nagkiklik sa video. And this is shown as percentage. Kunwari, kung ipinakita ng YouTube ang thumbnail mo sa 100 na tao at 5 lang ang nag-click, ang CTR mo ay 5%, na di na rin masama. Pero dapat ang aim mo ay mas mataas kung gusto mo pa ng mas maraming views. Ito ay super important kasi kahit nasa iyo pa ang best video sa buong mundo, best script, best editing at best acting, kung hindi maganda ang thumbnail mo, walang magkiklik para panoorin to. Pero hindi to in-depth tutorial sa paggawa ng magandang YouTube thumbnail ha. Siguro isa sa pinakamadaling paraan para mag-stand out ang thumbnail mo ay gumamit ng color theory para mapansin to. So kung gagamitin nyo ang mga website links na nasa baba, makakarating kayo sa mga page kung saan pwede nyong i-drag ang image para sa thumbnail nyo sa website. Mula dito, pwede nyong makita ang exact hex code mula sa bawat frame ng picture nyo. Halimbawa, kung gusto ko tong car dito, pwede kong piliin yung darker shades or lighter shades ng brown. At bibigyan din ako nito ng color palette. So kung gusto ko to, since, majority siya ng thumbnail, i-click ko lang to at i-generate niya na ang hex code para sa akin. Kokopyahin ko to at pupunta ako sa Canva Color Wheel website kung saan pwede kong i-paste to. Mula dito, pipiliin nito yung exact complementary color ng color na pinaste ko. Mula dito, pwede ko ring hanapin ng triadic colors, tetradic colors, at pwede ko rin tong gawing custom. Magandang paraan to para makahanap ng iba't ibang kulay para sa thumbnail mo na pwede mong gamitin sa text, background color, at iba pa para mag-stand out yung thumbnail mo. So again, hindi to masyadong in-depth tutorial sa paggawa ng thumbnail. Pero kung gusto nyo ng ganong video sa future, mag-comment lang kayo sa baba at sabihin nyo na gusto nyo ng in-depth tutorial tungkol sa thumbnails.
So, now na nahook mo na yung mga tao na mag-click sa video mo, ang next na kailangan mong i-focus ay ang manood at magstay sila hanggang dulo. Dito papasok yung AVD or Average View Duration. Kapag pumunta ka sa engagement section ng YouTube Analytics mo, malamang makikita mo yung graph ng retention kung saan nagda-drop off yung mga tao sa video mo. Ito yung area kung saan maraming small YouTubers ang nahihirapan kasi madali lang makakuha ng click. Pero ibang usapan yung panoorin nila yung buong video mo nang hindi nag-skip or hindi nag-exit. Ngayon, hindi ko na to gagawing in-depth tutorial kung paano pataasin ang average view duration at paano mo sila mapapapanood ng buong video mo. Pero may quick tip ako. Isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan mo ring i-focus ay yung intro ng video mo. Yung first 60 seconds ng video mo ay crucial kung mareretain mo ba yung 80% ng viewers mo o 20% lang. Kung nakita mo na yung graph na ganito sa isa sa mga videos mo, malamang hindi mo na-retain yung audience mo sa first 60 seconds. Ang pinakamadaling paraan para maiwasan mo to next time ay confirm yung click sa loob ng first 10 seconds. Ibig sabihin, yung first 10 seconds mo dapat tumugma sa thumbnail at title kasi kung hindi, mag-click off yung mga tao thinking na clickbait yun. Minsan nakakaligtaan lang din nila dahil kung may ad sa simula bago mag-start yung video, baka nakalimutan na nila kung tungkol saan yung video. Kailangan mo silang i-remind sa first 10 seconds kung bakit sila nag-click sa video mo at bakit kailangan nilang ituloy ang panonood. Isa pang good tip ay gawin mong super action-packed ang intro mo with a hook na mahuhuli agad ang attention ng audience. Usually kapag super ganda at action-packed ang intro, mas mataas ang chance na manood sila hanggang dulo kaysa kung boring yung intro mo. Lagi namang may mga tao na mag-click off ng video kapag nabore na sila. Pero ang goal mo ay gawing engaging yung video mo each second para hindi sila mag-exit. So next time na titignan mo yung analytics ng video mo, tingnan mo kung saan nagda-drop off yung mga tao at tanungin mo sa sarili mo kung paano mo maiiwasan yun next time. Minsan dahil lang may hindi ka nasabing tama or baka weird-faced ka habang sinasabi mo yun o kahit ano pa man, may dahilan kung bakit nagda-drop off yung mga tao. Kaya responsibilidad mong alamin kung ano yung nagawa mong mali sa moment na yun at paano may improve next time. Okay. Moving on to tip number 3. Kailangan mo ng strong call to action. Kung gusto mo ng mas maraming engagement mula sa audience mo at gusto mo silang mag-like, comment at mag-subscribe, kailangan mo silang tanungin kasi honestly, madalas nakakalimutan ng mga tao at kung di mo sila tatanungin, hindi mo makukuha yon. So we recommend na magkaroon ka ng strong call to action. Sabihin mo sa audience mo kung anong klaseng content yung ginagawa mo, ano yung mission mo sa videos mo, at syempre, di naman masamang hingin sa kanila na mag-like at subscribe kung naging helpful yung video para sa kanila. Isa pang bagay na we recommend ay gawing professional yung banner mo as much as possible. Usually kapag gumawa ka ng video at nagustuhan ng mga tao, click sila sa YouTube channel mo kung saan makikita nila yung banner image, profile image, at kung paano mo inorganize yung homepage mo. Kung hindi mo kang professional yung homepage, bababa talaga yung chances na mag-subscribe sila. At syempre, di masamang magdagdag ng call to action sa banner mo. At kailangan klaro kung tungkol saan yung channel mo para alam nila kung anong type ng content na makikita nila. Kung gusto nila yung content na ginagawa mo, mas may reason sila para mag-subscribe at ma-update sa new videos mo. Isa pang bagay na pwede mong gawin ay tignan yung ibang successful YouTube channel sa niche mo at i-check kung anong mga bagay yung ginagawa nila sa homepage nila na pwede mong i-implement sa'yo. Madali lang tong tip na to para magpa-subscribe ng mga tao pero madalas hindi ginagawa ng mga beginners kapag nagsisimula pa lang. Okay, tip number 5 ay mag-niche down. Mas malaki yung chance na mag-subscribe ang mga tao sa mga channel na dedicated sa isang niche kaysa sa channel na palipat-lipat ng iba't ibang bagay, di ba? Parang weird naman kung mag-click ka sa channel tapos makikita mo makeup tutorial, gaming videos, tapos tech review. Ngayon mas gusto na ng mga tao manood at mag-subscribe sa isang expert sa field nila. May exception, syempre. Kung may malaki ka ng following, malamang kahit anong gawin mo, manonood pa rin sila kasi loyal followers na sila. Pero kung nagsisimula ka pa lang, kailangan mong maghanap ng niche kung saan makakapagbigay ka ng pinakamalaking value. At kung wala ka pang niche o industry kung saan ka makakapagbigay ng value, kailangan mong gawin yung mga bagay sa industry para maging expert ka. Gumawa ng content at magkaroon ng credibility. Malaking mali ng maraming small YouTube channels ngayon ay sinusubukan nilang maging expert sa isang bagay na wala silang credibility. Kunwari, kung yung channel mo gumagawa ng business content pero di ka naman nagbe-business, hindi yun logical. At mabilis na marirealize ng mga tao yun na di mo alam yung mga sinasabi mo. Okay, yung huling tip sa list at siguro pinakamahalaga na rin to. Kung gusto mong makakita ng malaking growth ay mag-post ka ng YouTube Shorts. Maraming creators ngayon lumalaki through short form content kumpara sa long form. At dahil yun sa mga short form content na bagong paraan para lumaki ang channel mo. May mga channels na lumaki hanggang sa mahigit 1,000,000 subscribers sa loob lang ng isang taon gamit ang short form content. Malaking opportunity to na kailangan mong i-maximize dahil konti pa
lang ang creators na gumagawa ng shorts ngayon. Quick tip, kung hindi mo alam kung anong klase ng shorts ang gagawin, pwede mong i-breakdown yung long form content mo to 10 to 15 second clips at i-post as YouTube shorts. Recommended din namin na i-repost yun sa TikTok and Instagram Reel. At malaking part ng short form content ay dapat maikli talaga. Maraming beginners akong nakikita na sinusubukan gawing 30 o 60 seconds long yung shorts nila. Pero recommended ko na gawing super quick lang ang shorts at huwag sayangin ang oras ng audience. Direct to the point na. Kung hindi, mag-scroll sila kasi madali lang mag-scroll. Isang swipe lang ng thumb. Ang shorts din ay super easy gawin kumpara sa long form videos. Yung long form, it takes few days para i-film, i-edit at i-post sa YouTube. Habang ang shorts, pwede kang mag-post ng multiple per day. Now, before mag-end tong video, gusto kong bigay sa inyo tong ilang common mistakes na pwede mong maiwasan kung beginner ka sa YouTube. Yung unang common mistake ay yung paghingi agad ng like and subscribe bago ka pa magbigay ng value. Maraming YouTubers ang gumagawa nito at nakakapatay ito ng chance na makakuha ng pinakamaraming likes at subscribes. Dahil to sa ilang reasons. Una, wala pang nakakilala sa'yo. Pangalawa, wala ka pang binibigay na reason para mag-like at subscribe sila. Sabi nga ni Gary V, kailangan mo silang banata ng jab, jab, jab. Tapos right hook sa dulo. I-translate natin sa YouTube terms. Kailangan magbigay ka muna ng magbigay bago ka humingi sa dulo. Yung next common mistake na nakikita ko ay maraming small YouTubers ang masyadong nagfo-focus sa subscribers. Kahit okay lang na magkaroon ng goal kung ilan ang gusto mong subscribers, hindi mo dapat yun i-focus. Dapat i-focus mo yung actions na kailangan mong gawin para maabot yung goal. Halimbawa, huwag kang mag-focus sa pag-abot ng 10,000 subscribers. Mag-focus ka sa paggawa ng 3 to 4 videos every week. At kung mag-focus ka doon, eventually magugulat ka na lang na abot mo na yung 10,000. Kailangan consistent ka sa pagpo-post ng content. Hindi nagsimula mag-pick up ng subscribers tong channel na to hanggang nag-start kaming mag-post ng consistent. Yung algorithm ay magpo-push out ng content mo sa mga tao na tina-target mo habang madami kang pinopost at mas consistent ka. So mag-focus ka sa kung anong kaya mong kontrolin at actions na kaya mong gawin araw-araw para mapalapit ka sa goal. Yung next common mistake na nakikita ko ay yung pag-expect ng results sa first few months. Honestly guys, magfe-fail kayo at gagawa kayo ng bad videos sa una. Gawa ka muna ng 100 videos at guaranteed ko na mag-i-improve ang videos mo by the 101st. Maraming taong sumusuko sa kanilang 10th video. All you have to do para manalo ay wag sumuko. Ang YouTube ay isang mahaba at mahirap na journey. Pero sobrang rewarding kung hindi ka susuko. Isipin mo kung seryoso ka mag-YouTube for 5 years straight, walang paraan para hindi mo maabot yung spot na kaya mong suportahan ng sarili mo doing it full time. Maraming tao ang ayaw gumugol ng 5 taon doing it full time dahil natatakot silang hindi mag-workout. Pero hindi yun mahalaga. Either way, tatakbo ang oras kahit anong gawin mo. Kaya tanungin mo yung sarili mo. Gusto mo bang lumipas ang 5 taon at wala kang successful na YouTube channel? O gusto mo bang lumipas ang 5 taon at meron ka? Nasa iyo ang choice. At pwede mong bayaran ang success mo sa YouTube gamit ang oras at pera mo. Option A, mag-spend ka ng ilang taon, mag-fail sa YouTube hanggang sa makahanap ka ng successful formula. Or option B, at mababawasan nito yung oras na kailangan mo para mag-succeed. Ngayon, kung nandito ka pa rin sa part na to ng video, una sa lahat, I appreciate you. At gusto kitang tulungan na magtagumpay sa YouTube. Kaya kung interested ka, mag-iiwan ako ng link sa description sa baba para makapag-schedule kayo ng consultation call sa amin. Pwede natin pag-usapan yung mga goals mo at kung paano namin kayo matutulungan na maabot yun. Hindi libre ang mentorship at guidance namin. Pero ang pagiging successful ng mabilis sa YouTube ay tungkol lang sa pagkatuto mula sa iba na nakagawa na. Para maiwasan mo na yung mga pagkakamali nila at makita mo yung growth sa loob ng ilang buwan lang. Ito ang approach na ginawa ko. At ito yung dahilan kung bakit mabilis akong lumaki sa YouTube para sa sarili kong channel. Kaya kung seryoso ka tungkol sa YouTube at gusto mong lumaki ng mabilis, mag-book ka ng call gamit ang link sa description. Pero walang pressure. Pwede rin kayong manood ng mga free videos sa channel namin na to na magtuturo sa inyo ng ibang bagay na kailangan nyong malaman kung nagsisimula pa lang kayo. Ang platform na ito ay isang mahaba at mahirap na journey. Pero sobrang rewarding pagdating sa pera at freedom na gawin kung ano man ang gusto mo sa buhay at kung kailan mo man gustuhin. Huwag kang susuko at guaranteed na magtatagumpay ka. At yun, I wish you guys the best of luck sa inyong YouTube channel. Sana nagustuhan nyo tong video na to at kung nagustuhan nyo, please consider liking at commenting sa baba para malaman namin na gusto nyo makakita ng mas maraming videos na ganito. And consider to subscribe din para updated kayo sa mga bagong videos na ginagawa namin sa channel na to. Thank you guys for watching at takit sa next video.